you, Lord. Ang aming alay ay pagsamba. Kaluwalhatian, hallelujah. Kaluwalhatian. Amen. Buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Nagsamba, purihin ka, O Diyos. Pupurihin. Salamat sa umagang ito, Panginoon. Mula pa lang kanina, hallelujah. Tunay na nandiyan ka at sinasamahan ang aming gawain, Panginoon. Kaya puspusin mo kami ng biyaya mo, hallelujah. Naway guide kami ng Holy Spirit upang maunawaan namin ang mensahe na nanggagaling sa iyo. Salamat, Panginoon. Alam namin na ikaw ang tunay na Diyos. Kaya patuloy kami na magpupuri. Di alintana ang pagod, Panginoon. Dahil alam namin na ikaw ang kalakasan namin. Hallelujah. Kaya wala nang iba pa. Hallelujah. Amen. Sisigaw sa buong mundo. Amen. Salamat, Panginoon. Hallelujah. Lord God, puspusin mo pa kami ng biyaya mo. Umagang ito man sa pawitin natin. Pupurihin ka, O. Gusto pa itaas natin ating mga kamay at damin natin ang presensya ng Panginoon. Amen. Kausapin natin siya sa pamamagitan ng awit. Hallelujah. Amen. Salamat, Panginoon. Tunay na hindi ka nagbabago. Hallelujah. Kahit gaano man kabigat yung mga problema namin sa umagang ito. Dahil sa awit, dahil sa biyaya mo, pinapalakas mo kami. Hallelujah. Tunay na napakabuti mo, Lord. Amen. Salamat sa iyo. Yes, Lord. Wala nang iba pa. Amen. Hindi na kami sisigaw sa buong mundo. Minsan pa, hallelujah. Ikaw ang tunay na Diyos. Ika'y walang katulad. Amen, Lord. Hallelujah. Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit. Hindi na aming dinig. Isisigaw sa buong mundo. Minsan pa, awitin pa natin yung chorus. Minsan, walang... Yes, Lord. Thank you, Lord. Wala nang iba pang... Wala nang iba, Panginoon. Ikaw lamang. Nag-iisa ka. Hallelujah. Nag-iisa ka na kumikilos sa aming mga buhay. Tunay na pinagpapala mo ang bawat isa. Tunay na kumikilos ka. Kahit na dumarating kami sa aming kabigatang Panginoon, pero tinutulungan mo kami, Panginoon, upang makayanin namin ang bawat pagsubok, Panginoon. Alam namin na wala kang binigay na hindi namin kakayanin. Kaya sa'yo lahat ng papuri, sa'yo lahat. Babalik namin lahat ito, Panginoon. Sa'yo ang aming awit. Hallelujah. Panginoon, patuloy mong tingin ang bawat loob na problema namin, Panginoon. Ay binibigay namin sa iyo ang lahat. Isa pa. Ikaw ang tunay na Diyos. Amen. Ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa. Ikaw lamang, wala nang iba. Amen. Sa iyo ang aming awit. Hindi na aming pinig.
Sisigaw sa buong mundo. Isang hallelujah, ikaw ang tunay na Diyos. Ikaw ang tunay Pastor? na Diyos. Ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa. Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit. Dinggin ang aming tinig. Sisigaw sa buong mundo. Salamat, Lord, sa kabutihan mo. Salamat sa napakalaki ng pag-ibig mo. Lord, wala kaming magagawa kung wala ikaw. Ikaw ang may-ari ng buhay namin. Kaya ibinabalik namin sa iyo ang pasasalamat. Salamat sa biyaya mo. Andito kami sama-sama na naglilingkod sa iyo. At sa biyaya mo, patuloy na sama-sama kami nakakaunawa ng iyong mensahe. Lord, pagpalain mo ang puso ng bawat isa na mas lalo pang tumibay sa paglilingkod. Ikaw lang ang buhay namin. Ikaw ang aming pag-asa. Ano man kabigatan dumadating sa buhay namin, alam namin lahat ito ay pawang pagsubok at inihanda mo na ang mga solusyon na ma-overcome namin ang lahat ng mga ito. Pagpalain mo ang pananampalataya ng bawat isa. I-bless mo ang aming fellowship. Lahat ng ito'y samang dalangin. In Jesus Christ's name we pray. Amen. Okay. In Hebrews chapter 11, verse 1 hanggang 2, habang mga nakatayo, aking basahin ang Hebrews 11. Ngayon, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay. Ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Sapagkat sa pamamagitan nito, ang matanda ay sinaksihan. Pagpalain ang pagkabasa ng salita ng Diyos. Magsiupo kayong lahat. Nais ko kayong batiin ng isang magandang tanghali. Still good? Masaya ba ang bawat isa? Ang ganda ng napakinggan natin kanina. Napakabuti ng Panginoon, binibigay sa atin ng Diyos ang kaalaman sa pamamagitan ng mensahe na ating pinapaniwalaan. At salamat sa Panginoon dahil sa mensahe, ibinigay sa atin ng Diyos ang tamang pagkakaunawa at tamang pananampalataya. Kaya palagi tayong magpakatatag, manatili tayong maglingkod sa Panginoon, anuman ang kondisyon, suliranin sa buhay, mananatili tayong sasampalataya sa ating Panginoon. Amen. Dahil ang kaligtasan, ang kasiguraduhan ng ating kaligtasan ay nanggagaling sa ating Panginoon sa pamamagitan ng ating tamang pananampalataya. Alam nyo, marami ang mga hindi naniniwala sa salita ng Diyos. At sa Diyos mismo. At hindi rin sila naniniwala sa pananampalataya. Kasi kailangan muna nilang makita. Kaya merong mga taong naniniwala sa kanilang sariling pagkakaunawa, kaisipan na yung tinatawag na to see is to believe. Mali yun. Kailangan munang makita ng kanilang mga mata bago sila maniwala. Isang patunay lang na ang taong yun ay wala talagang pananampalataya sa Panginoon. Ngunit ang lahat ng iyon ay kabaliktaran. Dahil ang tunay na paniniwala sa Panginoon sa pamamagitan ng pananampalataya. Hindi tugma sa salitang pananampalataya kung ito ay tinanggap na nila o nakita na nila para patunay na sila ay maniwala. Hindi yung tugma.
malayo sa wika o sa salitang pananampalataya. Dahil ang tunay na may pananampalataya, hindi pa nakikita, naniniwala na. Sino ba nakakita sa Diyos? Pero maraming naniniwala. Pero marami ding hindi naniniwala. Yan ang ginawa ng mga lumang tao sa Israel. Kailangan muna nilang ma-prove na ang Diyos ay totoo. Ganyan ang mga Hudyo. Amen. At hanggang sa panahon natin ngayon, yan ang mga Hudyo. Hindi sila naniniwala kay Kristo. Sinauna pa, paniniwala na ng mga Hudyo yan. Kailangan munang makita nila ang kababalaghan bago sila pumayag o sumampalataya sa salita na binabanggit ni Moses. Kaya nga, ang pananampalataya ay isang kasiguratuhan sa mga bagay na hindi pa nangyayari. Yun yung pananampalataya. Hindi pa tinanggap yung mga bagay na hindi nakikita. Yun yung totoong pananampalataya. Ang merong tunay na pananampalataya, umaasa yan sa mangyayari pa lang. Bagamat wala pang nakikita. That is why tayo, na mga pinili ng Diyos sa huling panahon, hindi pa natin nakikita yung pangakong buhay, yung pangakong bagong langit at bagong lupa, pero naniniwala na tayo. Dahil pananampalataya natin yan. Si Abraham, sa lumang tipan, sumampalataya na magkakaroon sila ng anak ng kanyang asawang si Sarah. Binanggit pa lang ni Elohim, binanggit pa lang ni Melchizedek, naniniwala na siya. Yun ang malaking pananampalataya ni Abraham. Sa kabila ng katandaan ni Abraham at ni Sarah, alam niya na totoo ang sinasabi ni Melchizedek na meron at darating sa kanila ang pangakong anak na si Isaac. At sinabi rin ni Melchizedek sa kanya na pumunta ka sa lugar na kanyang pagtatayuan ng syudad. Hindi pa nakita ni Abraham, naniniwala na siya. At pinuntahan ni Abraham yung lupang tinutukoy sa kanya ni Elohim. Ganon kalaki ang pananampalataya ni Abraham. Hindi pa nakikita, naniniwala na. Hindi pa natin nakikita yung pangako, naniniwala na tayo sa Diyos. Hallelujah! Sabi ng Hebrews 11:3, sa pananampalataya, natatalastas natin ang sanlibutan ay natatag sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Ano ba't nakikita ay hindi ginawa sa mga bagay na nakikita? Amen. Ang teorya ni Charles Darwin, ang tao nanggaling sa hayop, sa unggoy. Hindi tayo payag dyan. Tignan mo itsura mo, tignan mo katabi mo. Galing bang unggoy yan? Teorya lang. Nagpapatunay na ang science ay taliwas pagdating sa salita ng Diyos. At ang isa pa sa theory ni Charles Darwin, na ang lahat ng mga bagay na nandito sa ating mundo na ginagalawan sa kalawakan ay nagsimula sa napakaliit na tuldok. Lumaki, sumabog, at nagkaroon ng kanya-kanya
kanyang bahagi ng heavenly bodies. Teorya niya yon. Scientist kasi si Charles Darwin. Ibig sabihin, nagpapatunay na hindi pwedeng magsama ang science sa salita ng Diyos. Imagine, ang gwapo ni Brother Lawrence, tapos sabihin galing sa unggoy. Mali yun. Sa pamamagitan daw ng evolution, unti-unti ang unggoy nagiging magandang lalaki at nagkakaroon ng damit. Tingnan ninyo yung mga unggoy, mahabang uso. Tapos umiimpis. Tapos nagiging ganito itsura. Hindi ako papayag. Kasi, ayon sa salita, ayon sa mensahe ng Diyos, kung ano ang ating nakikita sa mundong ito, ito talaga ang orihinal na nilikha ng Diyos. Paano nagkaroon ng unggoy? At paano naging tuldok ang mundo? Eh samantalang nasa kaisipan na ng Diyos, alam niya na kung ano ang gagawin sa mundo. Sabi nga kanina ng ating mga ngaral, ang mundong ito ay sadyang kinuha, inangkin ni Satanas. Pero kung ano ang kalagayan, itsura ng mundo, ito talaga ang original na creation ng Diyos. Tinake over lang ni Satanas para dayahin ng tao. Pero salamat sa Panginoon kung ano ang kalagayan nito, muling lilinisin lang ito ng Diyos para tahanan ng nobya. Walang nagbago. At hindi nagmula ang mundo natin sa tuldok o sa Big Bang Theory na kaya ng aral ng mga scientists. Karunungan lang ng tao yan. Sa sobrang talino, sa sobrang pagkakadalubhasa, hindi tuloy nila naunawaan o mauunawaan kung saan talaga nagmula ang lahat ng mga bagay at kung paano nilikha ng Diyos ang mundo. Pero salamat sa Panginoon, nakaunawa tayo kung paano talaga ang original na ginawa ng Diyos sa mundo. Palibasa, hindi tayo sumalig doon sa sariling katalinuhan ng tao. Sa pamamagitan ng pananampalatayang ipinagkaloob ng Diyos sa atin, nakita natin ang original na creation ng Diyos. By faith, not by sight, nor by power. Sa pamamagitan ng mas matayog na pananampalataya, hindi sa katalinuhan. Ganyan ang mga ngaral sa panahon natin ngayon. Naglilingkod pero umaasa, bumabase sa katalinuhan ng kanilang mga ngaral. Kaya nga dumadami ang mga Bible school. Kasi doon sila kumukuha ng katalinuhan. Pero hindi yun ang tumpak na kagustuhan ng Diyos. Dahil ang pananampalataya, ibinibigay ito ng Diyos sa tao sa pinili. Katalinuhan ng tao, sobrang talino, sobrang pagmamarunong, sobrang pagtuklas ng mga bagay. Nagiging masama ang kanilang nakukunang kaalaman. Sa sobrang pagtuklas ng mga gawa ng Panginoon, napupunta tuloy sila sa kamalian ng interpretasyon ng salita ng Diyos. Ang kaalaman ng tao, sa sobrang talino ng tao, kamangmangan yun sa harapan ng Diyos. Amen. Dahil twisted, hindi na nakasunod ng purong salita ng Diyos. Kamangmangan yun sa harapan ng Diyos. Pero alam nyo, we are blessed kahit pa kamangmangan ang ating kaalaman sa harap ng ibang tao. Pero ito naman ay tumpak na kalooban dahil bigay ito ng Diyos na kaalaman sa ating lahat. Thank you, Lord. Hallelujah! I don't care. Ano man ang sabihin ng ibang tao. Basta na-bless tayo dahil meron tayong mensahe. Itinuro sa atin ng Diyos kung ano talaga ang tamang pananampalataya.
Hallelujah! Sabi ng salita ng Diyos, sa pamamagitan ng salita ng Diyos, naunawaan natin na mga bagay na nakikita at hindi nakikita ay pawang ginawa pala ito ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang kaisipan na binigkas. Amen. Katulad ng sinabi ng science, patunay lang na hindi talaga pwede magsama ang teorya ni Darwin at ng Biblia. Amen. Kasi ayon sa Bible, ang pananampalataya ay nagpapatunay sa mga bagay na hindi nakikita. Pero ang science, kailangan munang makita bago maniwala. Salamat sa Panginoon dahil sa ating pananampalataya, naniniwala tayo na ang salita ng Diyos ay pawang katotohanan. Dahil meron tayong mas malawak na pananampalataya, nakikita natin yung mga bagay na nilikha ng Diyos kahit hindi nakikita ng ating literal na mga mata. Kagaya ng science, andyan ang molecules, andyan ang atoms, andyan ang electrons, and etc. and etc. Hindi sila nakikita, pero naniniwala tayo na mayroong ganun. Hangin, hindi natin nakikita, pero naniniwala tayo dahil sa ating pandama. How much more ang salita ng Diyos? Nagpapaliwanag ng lahat ng nilikha ng Panginoon ay sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Ang ganda. Ang ganda ng revelation binigay ng Diyos. Question and answer. 97 paragraph. Now, faith is the substance of things hoped for, the evidence of things you do not see, taste, feel, smell, or hear. But by faith, when he catches the word, it sent him into a dimension that makes it so real to him till he's just as good as got it in his hand. He knows it's going to happen. Ang pananampalataya ay hindi naaamoy o hindi rin nalalasahan o hindi rin sa pamamagitan ng literal na nakikita o nadadama. Dahil kung nasalo natin ang salita na napahayag sa ating panahon, ibig sabihin, ito ay isang pananampalataya. Hindi tayo naniniwala at hindi tayo sumampalataya dahil nakita lang natin. Sabi ng ayon sa Misay, binasa ko, hindi tayo sumampalataya dahil lang nadama natin. O dahil lang nalasahan natin. Kung hindi, ito ay nasalo natin na ipinagkaloob sa atin. At salamat sa kapahayagan ng misay sa ating panahon na ginamit ng Diyos ang ikapitong misahero para dalhin tayo sa ibang dimension. Yun pala ang pakiramdam. Pag meron tayong pananampalataya sa salita ng Diyos, iba ang ating pakiramdam. Para tayong nasa ibang lugar. Bakit? Kasi nauunawaan natin yung napahayag na salita ng Diyos sa ating panahon. Once more, paragraph. And our efforts, Pastor Vic with many other pastors, we are sinners in this great lake. There is fishes in here that belongs
to God. We do not know who they are and where they are. But they stand at one corner, another, at another corner. Sinning, just come to wave my net with theirs, with the ministry that given, mine with tears, to try to reach out and get a little larger group in, that we might present them to God and say, Father, is there any fish in here? Is there any seed of life predestinated to be in the book of life that the Lamb died for? If there, we feel that when the gospel light strike, they see it right quick because they are predestined to that. Ang mga bini ng buhay ayon sa misay ay nasa atin. Ulitin ko, ang mga bini ng buhay ay nasa atin. At ang ating mga pangalan ay nakasulat na yan sa aklat ng buhay na ang nagmamayari ay ang Kordero. Lamb's Book of Life. At walang sino mang pwedeng mag-alis ng ating pangalan na nakasaad doon sa Lamb's Book of Life. At ang Lamb's Book of Life, wala yan sa lumang tipan. Sa bagong tipan lang yan. Sa mga tuwid. Para lang yan sa mga pinili na nakatalaga sa ating panahon. Kaya nung sumilay na sa atin yung mga napahayag na misay sa ating panahon, yung binuksan na sa ating panahon ng hiwaga ng 7 tatak, atin naman itong naunawaan. Bakit? Dahil nakatalaga na tayo sa mensaheng ito. Identify the masterpiece of God. Remember, there's only one form of eternal life. In our names, in our thought, we're with God before there was a foundation of the world. Because now we possess eternal life. And to be that, so we have to be as much as in His thought. Because we have eternal life and was predestined to this life. And our name were put on the Lamb's Book of Life before the foundation of the world. According to Revelation, now that God has had us in His thinking, then we have eternal life. Because then He spoke us and we come into existence. And the Word is a just thought manifested. God had us in the beginning in His thought. Hallelujah! Ang buhay ng Diyos ay ang buhay na walang hanggan. At ang ating pangalan at ang kaisipan ay nasa Diyos. Amen! Bago pa manilikha ang lahat ng mga bagay dito sa mundo, tayo ay bahagi na ng Diyos. Dahil taglay natin ang buhay na walang katapusan. Ayon sa misahe, tayo'y mga sumampalataya sa salita sa ating panahon na ipinahayag ng Diyos sa 7 mensahero. Napakabuti ng Panginoon. Palakpakan natin si Lord. Ayon sa misahe, tayo ay nasa kaisipan na ng Diyos. Noon pa, wala pa ang lahat ng mga bagay. At ang ating mga pangalan ay nakasulat na sa aklat ng buhay ng Kordero. Tayo noon ay nasa kaisipan na ng Diyos.
yung kaisipan ng Diyos na binigkas, tayo yung nahayag. Sapagkat ang salita na binigkas, na siyang kaisipan ng Diyos, kasama tayo na nasa plano ng Panginoon bago pa itatag ang mundo. Ang galing ng Panginoon. Napakabuti ng Diyos. Ayon sa Misae, tayo mga pinili. Wait lang. Ayon sa Misae, tayo mga pinili ay itinilaga na upang ating maunawaan ang mga napahayag na ng Diyos sa ating panahon na siyang hiwaga ng 7 tatak. Dahil ang hiwaga ng mga tatak, kasama pala tayo doon na nasa kaisipan ng Diyos. Nung inihayag na ng Diyos ang hiwaga ng 7 tatak, kasama tayong inalis ng Panginoon sa mga aral ng relihiyon. Come out, yung kaninang binanggit ng ating mga aral. Inalis tayo doon sa mga bagay at sa mga aral ng relihiyon. Palibasa, ayon sa Misahe, magkasama na. At kasama na tayo sa kaisipan ng Diyos. Kasama na tayo sa plano ng Diyos. That is why naunawaan natin ang lahat ng napahayag na salita ng Panginoon. Last quotation na lang. Now, Revelation chapter 5, 99 paragraph. Now, we find out then that a seal means that it is a finished thing with God. It's already settled. And every believer was sealed with this promise from the very beginning. Because before the foundation of the world, we were predestined unto the adoption of sons before the world ever began. What a hope that makes us rest steadfast and assured. And an anchor to the soul that not toss about here and there, but anchor in Christ, a hope that sure, predestinated us before the foundation of the world to the adoptions of sons by Jesus Christ. How wonderful! I love that. Finished work with God. Ayon sa Misahe, hindi tayo tulad sa mga walang pag-asa. Meron tayong napakalaking pag-asa. Hindi tayo yung mga taong walang pag-asa na pinapadpad kung saan-saan ng hangin, dito, doon. Sapagkat ayon sa Misahe, ang ating pag-asa ay nakatali na kay Kristo. Kung yung ating pag-asa ay nakatali na kay Kristo, hindi na ito maaalis pa kahit ano man ang mangyari. Hallelujah! Ano man ang circumstansyang dumating sa buhay natin, problema, salapi, karamdaman, kahinaan, hindi yan ang dahilan para tayo ay maalis sa pagkakatali. Nakatali na tayo kay Kristo. Salamat sa Misahe na ipinahayag ng Diyos sa ating panahon. Ito ang nagdala sa atin doon kay Kristo. Nangako ang Diyos mula pa sa pasimula na tayo ay nakatalaga. We are predestinated. We are predestined na tayo ay kinukup-kup bilang mga anak ng Diyos. Salamat sa Panginoon.
Salamat sa tatak. Salamat sa bautismo ng banal na Espiritu. Ipinangako ng Diyos yan mula pa noon. Ginawa na yan kay Abraham. At nangako ang Diyos sa mga huling araw na ganun din naman ang gagawin niya. Kagaya ng kay Abraham sa ating kaluluwa ay maging matibay na nakatali kay Kristo sapagkat tayo tumanggap ng banal na Espiritu. Nagpapakita lang na tayo ay mga tapos na. Kompleto na. Sapat na ang paglikha ng Diyos sa ating lahat. Ready na tayo sa pag-agaw. Naghihintay na tayo sa dakilang pag-agaw na pinangako ng Diyos. Ginawa tayong karapat-dapat para doon sa millennium at sa bagong lupa at sa bagong langit. Para doon talaga tayo. Hindi tayo sa magulong mundo ito. Kukunin ulit ito ng Diyos sa demonyo. Lilinisin ng Diyos ang mundo natin dahil pananahanan to ng nobya ni Kristo. Tayo ay nasa tunay na kapahingahan kay Kristo. Tayo ay mga kinupkop sa pamamagitan ng Espiritu Santo. At lahat tayo ay binigyan ng Diyos ng kaloob upang tayo ay Kanyang gagamitin sapagkat tayo ay Kanyang mga pag-aari. Tayo ay mga tinubos ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Salamat sa Panginoon. Napakalaki ng pag-ibig ng Panginoon sa atin. Biruin mo, nakatali na yung kaluluwa natin kay Kristo. Minsan na tayong naging pansamantalang naging pag-aari ng demonyo. Pero hindi talaga tayo nakatali doon. Dahil nakatali talaga tayo kay Kristo. Palibasa tayo ay mga kinukop. We are as sons and daughters of God, mga inadak na tayo ng Panginoon. Kahit anong mangyari, hindi na matitinag pa. Ibig sabihin, kung nakatali na tayo, may pag-asa tayo, hindi na mawawala ang kaligtasan. Hindi mawawala ang kaligtasan pag nagkaroon ng kaguluhan sa loob ng pamamahay. Kasi baka mamaya pag-uwi, mag-away-away kayo ng tatay, nanay mo. Ano ba yan? Akala ko ba? Pag-asa na yung kaligtasan. Bakit pagdating sa bahay, away kami ni mama? Kasi nag-shota na lang ako. Hindi yun. Ang sabi ng misahe, bago pa itatag ang ating mundo, palibasa, bahagi tayo ng salita ng Diyos. Na-express lang ang ating pagkataon nung binigkas na yung kaisipan ng Diyos. Nangangahulugan, anuman ang mangyari, hindi na tayo matitinag pa ng kaway. Dahil tayo ay nakatalaga na sa pag-asa sa buhay na walang katapusan. Manatiling matatag lang, magpakatibay at lagi tayong dumalo sa fellowship na ito. Amen. Masaya ba ang lahat? Magsitayo kayong lahat. Napakabuti ng Panginoon. Siya lang ang pag-asa natin. Wala na iba. Right. Kailanman, anuman ang suliranin, wala na tayong ibang matatakbuhan. Siya ang ating pag-asa. Siya ang ating kaligtasan. Siya ang ating buhay na walang hanggan. Nakatali na yung kaluluwa natin kay Kristo.
hindi na yan matitinag pa. Mananatili tayong tapat. Mananatili tayong sama-sama na maglilingkod. Ikaw lang ang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko. So thank you, Jesus.
binusog at sinapat ang pangangailangan ng aming kaluluwa sa pamamagitan ng iyong mensahe. Sa aming teacher, salamat Panginoon na pinatagaw mo sa amin ang nararapat na pagkain at maging sa pagkakataon ito, salamat Panginoon na muli mong itinataas ang aming pananampalataya. Dakila ka Lord, salamat sa kapahayagan ng iyong salita. Pagpalain mo ang puso ng bawat isa na maging matatag pa, na duman ang suliranin sa buhay, manatili kaming maglilingkod sa iyo hanggang kami naghihintay ng pangakong pag-agaw mo. Pagpalain mo ang bawat isa sa amin, Lord. Ang lahat ng ito ay aming samot dalangin. In Jesus Christ's name we pray. Amen. Isang papalakpakan natin ang